Things to do if first time mag-travel via AirAsia. Before entering the airport terminal, make sure na ready na yung screenshot ng flight at ID mo na kailangan mong ipakita sa guard. In case if you have it check-in online, don't worry, maraming self-service check-in kiosk available pagpasok mo pa lang sa airport. I-enter mo lang yung booking confirmation number nyo and click your names para i-print ng machine. After that, since wala naman kaming check-in baggage, kailangan talaga namin siguraduhin na pasok sa allowed and carry baggage yung dala namin. For our flight, we made sure na hindi lalampas sa 7 kilos yung baggage namin. After that, it's time to proceed sa security. Dito, kailangan lang natin sundin yung instruction ng personnel at bawal mag-video. Sa boarding gate, ito na yung medyo exciting part. If you have a lot of time before boarding, you can relax, charge your phone, use the bathroom, or grab something to eat. Maraming stalls and food kiosks. Pero medyo higher ang prices compared sa labas. While waiting, syempre hindi mawawala ang pictures and videos. Because honestly, one of the best part of traveling is documenting the little moments. Kapag tinawag na yung flight number nyo, prepare your boarding pass and proceed to the designated boarding gate. Make sure na tama yung flight number and destination bago sumakay. And once you're inside the airplane, this is where you need to find your assigned seat. Makikita sa boarding pass yung seat number mo. For example, kung 12A ang seat number mo, hanapin mo lang yung row ng 12 and then the corresponding letter. Make sure na doon ka talaga uupo sa assigned seat mo because each passenger has their own designated seat. And now, we're finally inside the airplane. At this point, medyo nakakatuwa talaga yung feeling. Personally, one of the things I love about flying is looking outside the window. After a while, this time we're heading to Caticlan. So from the airport, papunta na tayo sa port. Dito maraming option. Makakapunta tayo sa jetty port either sa van or sa bus. Depende sa arrangement ng trip nyo. Kailangan mo lang magbayad ng eco fee amounting 150 each person and free lang sa 5 years old and below. Since nakabook na kami ng masasakyan and Island Star yung naghatid sundo sa amin, talagang superb yung pag-asikaso sa amin. Pagbaba pa lang sa airport. May mga mag-a-assist din dun sa inyo at marami ding nag-offer ng tricycle or van papuntang jetty port paglabas mo pa lang sa arrival area. Ito na yung part na sasakay na tayo ng boat papuntang Boracay Island. If first time nyo, don't worry because may mga staff naman na mag-guide kung saan kayo pupunta. So enjoy lang natin yung journey. And if it's your first time riding the boat going to Boracay, enjoy the view and the fresh air. Usually, hindi naman sobrang tagal ng boat ride. So before you know it, makikita mo na yung Boracay Island. And ayan, ito na yung part na nakasakay na kami ng boat. Medyo excited na ako kasi parang finally nasa Boracay na talaga kami. Quick boat ride lang naman siya. Pero honestly, ang sarap lang sa feeling na habang bumabiyahe ka, unti-unti mo nang nakikita yung dagat at yung mga isla. And finally, we're here at Boracay Island. Grabe, hindi pa nga kami nakakarating sa hotel pero parang gusto ko nang mag-swimming agad. Sobrang linaw ng tubig at marami kang makikitang isdang maliliit. Pagdating namin sa Boracay Port, may nag-assist agad sa amin papunta sa hotel. Kinumpleto muna at chinek yung names and hotel namin kung saan kami ihahatid. Sinundo kami ng Star Island and nakakatuwa nga kasi kami lang yung Pinoy sa van na para bang kami yung foreigner sa sarili nating bansa. And yan, finally nakarating na rin kami sa hotel. Since medyo pagod na rin kami from airport, boat ride, and biyahe, nag-check-in muna kami at iniwan yung mga gamit namin. At dahil tanghali na rin at gutom na kami, sa La Carmela de Boracay pala kami nag-check-in. Grabe paglabas mo pa lang ng hotel, konting lakad lang at bubungad na yung napakagandang kulay ng dagat. Iba yung feeling kapag nandito ka na. Kaya naghanap muna kami ng kakainan. Food trip muna bago gala. Since nasa Boracay na kami,
Naisip namin na sa Andox muna for lunch. Nothing fancy muna. Gutom lang talaga yung priority. And honestly, after a long trip, kahit simpleng meal lang, parang ang sarap-sarap na niya. Kasi iba talaga kapag nasa Boracay ka na. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa gutom or talagang mas masarap lang kumain kapag nasa vacation. Kaya kung may travel tip ako sa inyo, kumain muna bago mag-sightseeing. Kasi mahirap mag-enjoy kapag kumakalam yung sikmura. After namin kumain, nagpunta naman kami sa may beach para mag-relax at mag-sightseeing. Ito na talaga yung moment na masasabi mong, okay, nasa Boracay na talaga ako. Yung tubig, yung beach, yung ambience, sobrang relaxing. Lalo na yung sunset. Lahat ng tao, ito yung inaabangan. Sobrang magical lang ng creation ng Diyos. And for this moment, hindi muna kami nagmamadali sa activities. Gusto lang namin maglakad-lakad, tumingin sa dagat, mag-picture, at i-enjoy yung moment. Actually, ito yung gusto ko sa travel eh. Hindi naman kailangan every minute may ginagawa. Minsan, gusto mo lang umupo, tumingin sa dagat, tapos sabihin sa sarili mo na, ang ganda pala talaga dito. After all the preparation, planning, and biyahe, finally, nandito na talaga kami. Kaya for now, chill-chill lang muna tayo and enjoy the view. Alam mo yung feeling na nasa picture lang dati? Yung nakikita mo yung ganitong view, tapos ngayon nandito ka na mismo. Ang saya lang. Kaya kahit sightseeing lang muna kami today, sobrang na-enjoy ko yung moment. And honestly, after ng biyahe namin, from Manila, airport, van, boat ride, hanggang dito, worth it yung pagod. Because Boracay, you are definitely giving. And of course, hindi pa tapos yung sightseeing namin dito sa Boracay. Lumabas ulit kami ngayong gabi para maglakad-lakad sa beach. Iba rin talaga ang Boracay kapag gabi. Yung kanina ang highlight natin ay yung blue water at white sand. Ngayon naman ay yung mga ilaw sa paligid. Yung mga restaurants, music, at yung mga taong nag-e-enjoy sa gabi ang makikita natin. Makikita nyo rin yung mga taong naglalakad along the beach. Kumakain, may mga nagpipicture, at yung iba naman nagre-relax lang habang nakikinig ng waves. Parang kahit ang daming tao sa paligid, may peaceful feeling pa rin. Kahit walang kailangang madaliin, at ang first night pa lang namin, feeling ko maraming na kaming memories na mabubuo dito. Hindi ko na agad mabilang ilang videos and pictures agad ang na-take namin sa first day pa lang. Kaya the next day, maaga kaming nagising, around 6 a.m. para mag-breakfast. And of course, bago gala, breakfast muna. Included na yung breakfast sa binayaran namin sa hotel. Kaya hindi na namin kailangan lumabas para maghanap ng breakfast. Honestly, ang sarap kumain pag maaga. Kapag alam mong pagkatapos nito, beach na naman ang pupuntahan mo. After namin kumain, hindi na kami nagtagal sa hotel. Beach time ulit. Since morning pa lang, ang ganda ng atmosphere sa beach. Sarap yung hangin, hindi pa sobrang init at ang ganda ng tubig. Kaya ayan, sightseeing ulit kami. Wala naman kaming hinahabol na schedule at this point. Kaya pictures muna, aura-aura lang. Kailangan may proof tayo ng morning person dito sa Boracay kahit 6 a.m. pa lang. Fresh na fresh kunwari. May mga picture sa dagat, picture sa buhangin, may walking shot. Pero honestly, ang sarap lang talagang mag-picture dito. Kahit saan ka tumingin, parang automatic magandang background agad. Tapos yung white sand and blue water, hindi mo na kailangan ng magandang location. Nandyan na mismo. After namin mag-picture-picture at mag-enjoy sa beach, nagpunta naman kami sa isang famous spot dito sa Boracay, The Grotto. Siyempre, hindi rin mawawala ang pictures.
kailangan talaga may souvenir shots dito. Hindi pwedeng pumunta sa grotto tapos walang picture. Ano na lang ipopost and memories natin pag uwi. After namin sa grotto, nag-enjoy pa kami sa beach area. At dahil nandito na rin kami, naglaro muna kami sa buhangin. Kahit adults na tayo, ang sarap pa rin maglaro sa buhangin. Picture-picture lang sa sand with family. After namin sa Station 1, bumalik kami sa Station 2 and kumain muna sa Jollibee. And I think, ito yung isa sa mga bagay na gusto ko sa beach vacation. Hindi kailangan every minute may activity. Minsan, sapat na yung maglakad, mag-picture, maglaro sa buhangin, tumawa, at mag-enjoy kasama yung mga taong mahal mo sa buhay. No pressure, no rush, just enjoying the moment. And honestly, parang ang bilis ng oras kapag nasa Boracay ka. Nagigising mo lang, breakfast, tapos beach na agad. Tapos picture. Tapos grotto. Tapos laro sa sand with family. At hindi mo namamalayan, kalahati na pala ng araw. And syempre kung ano yung ginawa natin kahapon, breakfast muna tayo. Maaga ulit kaming bumaba para mag-breakfast. And since included naman yung breakfast sa hotel, talaga sinulit na namin. Nakakatawa nga eh. Nakakita kami ng hotel na kapangalan ng asawa ko, Jeffrey S. Na para bang siya yung owner ng hotel. Medyo funny lang talaga. And after that, pumunta muna kami dito sa Red Coconut para bumili ng pizza at iced tea. Ito kasi yung gagawin naming food trip mamaya sa beachside after naming mag-lunch. This time, nagpunta naman kami sa LU Inasal para kumain. Gutom na rin kami kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Kain muna tayo para may energy ulit sa next ganap natin. But after that, syempre beach ulit. Pizza, iced tea, beach, ano pa bang hihiling natin? Kaso biglang kumulimlim ng hapon, kaya we decided to go back sa hotel. And I guess that's also part of traveling. Kasi kinabukasan, uuwi na kami. Ang saya lang ng experience na to. Hindi lahat ng plans natin na susunod exactly the way we imagined. Sometimes, the weather has its own plans. And syempre, hindi pa naman dito nagtatapos ang adventure natin. For 4 days of staying here sa Boracay, this is one of the moment na magiging core memories namin, lalo na sa anak namin na first time sumakay ng airplane. Kaya sa mga susunod naming travels, sana samahan nyo kami. Parang kailan lang excited pa tayong bumiyahe papunta dito. And now pauwi na naman tayo. Pero I think that's what makes every trip special. Sometimes, it's the simple things that we remember the most. Mga kwentong babalikan natin someday. Mga pictures na titignan natin after a few years and say, "Uy, naaalala mo to?" Ang ganda rin pala ng feeling ng umalis na may baon kang masasayang memories. And sometimes, we just need to pause, step away from the usual routine, and give ourselves a little time to breathe. Hindi naman kailangan maging perfect ang isang vacation para maging memorable. Sometimes, it's the simple things that we remember the most. Yung sabay kayong kumakain, yung naglalakad lang sa beach, yung bigla kayong may nakitang nakakatawa, yung picture na ilang beses niyong inulit. At kahit simpleng pagtingin lang sa dagat, somehow nagiging memory na siya. And now, as we're heading home, masasabi ko na worth it lahat ng pagod, gastos, at preparation. Yung mga araw na akala natin ordinary lang, but one day, sila pala yung magiging memories na pinakamahalaga sa atin. So wherever life takes us next, sana patuloy pa rin tayo mag-explore.
at gumawa ng memories kasama yung mga taong mahal natin. Into Boracay, thank you for the memories. See you on our next journey. Until our next adventure,